Hinatid si Kara ni Rain sa kanyang kwarto. Halos namangha ang dalaga kung gaano kalaki at kalawak ang magiging kwarto niya. Parang pwede na ito isang buong bahay sa lawak. Sa akin ba talaga itong room? Pero bakit wala man lang akong maalala na kahit isa? Naguguluhan na ako, Sir Rain. Call me Brother Rain. They are siblings and don't forget that. Pagkatama ni Rain, kahit naman stepsister niya lang ang babae para sa kanya, ito ang tunay niyang kapatid na rin. Magkaiba ba ng mommy nila at daddy, pero sa puso niya kapatid niya si Kara. Go ahead, just take a rest. Don't be shy to ask me anything, sis. Good night. Wika nito sabay talikod at lakad palabas ng kwarto ng kapatid at maingat na isinara ang pinto. Habang si Kara naman ay parang musmus na walang natatandaan sa lahat ng bagay. Kahit anong pilit niya kasing alalahanin ng lahat, ngunit wala talagang napasok na kahit isa. May ilang tao siyang napapanaginipan noon na sa ospital pa siya, pero sobrang labo ng kanilang mga mukha. Ang alam niya lang, someone called her mom. Biglang si Kara nakaramdam ng pananakit ng ulo, kaya nahiga siya sa malaki at napakalambot na kama. Hanggang sa nakatulog na rin siya ng mahimbing. Mom, Mommy, please go back. Wika ng dalawang batang nasa panaginip ni Kara. Bakit niyo ako tinatawag na Mommy? Sino ba kayo? Kayo ang Mommy namin. Kami si... Hindi na natuloy ang panaginip ni Kara nang tapikin ni Rain ang braso niya at nagulat pa siya kung bakit nasa loob ng kwarto niya ang dalawa. Rain, Mom, gulat na tanong ni Kara. Are you okay, sis? We hear that you are granting, that's why we check if you are okay. I think you had a bad dream, Aniya. Marahil tama sila na may masama akong panaginip, pero ang pinagtataka ko, sinong mga batang yun? Bakit nila ako tinatawag na Mommy? Salamat, sige na't baka nakakaistorbo na ako sa inyo. Wika ni Kara. Hindi niya alam kung paano at kailan siya makakapag-adjust sa buhay niya dito lalo na't nasa ibang lugar siya at hindi niya alam. No, Iha. You're not disturbing us. Actually, we invited you for a dinner. Nakangiting wika ng ginang. Paano nga ba niya tatanggihan na napakaamong mukha ng ginang na nagsasabing mommy niya? Ngunit kahit isang alaalay wala siyang matandaan dito. Sana lang dumating yung time na maalala ko ng lahat. Para hindi naman nakakabastos sa kanilang pumayag akong sumalo sa dinner nila. While eating their dinner, biglang nagtanong ang ginang. Iha, can I ask something? If you don't mind, did you remember your Mama Mirna? Tanong ng ginang, ngunit umiling lang naman si Kara na nagpapahiwatig na hindi niya talaga kilala at sa ngayon ay wala pa rin siyang natatandaang sa nakaraan niya. How about your Papa Fred? Fred, parang pamilyar sa kanyang pangalan nito, ngunit hindi niya lang talaga may isip kung saan nga ba. Muli siyang umiling sa ginang. Mom, I think she's starving now. Let her eat first before you ask something. Singit ni Rain na nakaramdam ng hindi komportable si Kara sa mga tanong nito. Natahimik na ang ginang sa kakatanong at kumain na lamang. Habang kumakain si Kara, bigla na lang siyang may naalala. Fred, ito na ba ang babaeng sinasabi mo? Tanong ng matandang babae na kararating lamang. Tila pinagmamasdan siya mula ulo at hanggang paa. Oo madam, sariwang-sariwa at batang-bata yan. Nakangising wika ng kanyang ama. Itay, uwi na po tayo. Ayoko po dito. Pagmamakaawa ko dito at baka sakaling maawa to sa akin. Ngunit imbis na maawa siya, isang sampalan na tanggap ko. Wah! Malakas sa sigaw ni Kara na ikinagulat ng ginang at ni Rain. Are you okay sis? Maagap na tanong ni Rain sabay tayo at lapit sa kanya. Oo, may naalala lang ako kaso konti lang, sagot ni Kara. Really sis? Just tell us? Wika nito. Hindi na umimik si Kara, bagkus ngumiti na lamang kay Rain. Matapos ang kanilang masayang dinner, nagkanya-kanya na silang balik ng room. 2 weeks after, medyo nakapag-adjust na si Kara sa mga bagay at buhay niya dito sa England. Ngayon rin yata darating ang DNA test nila ng ginang. Yun lang kasi ang tanging paraan para malaman kung talaga nga bang mag-ina silang dalawa. Kabado at naguguluhan si Kara ng araw na yon nang biglang kumatok ang ginang sa kwarto niya. Please come in, wika niya at pumasok naman ito. Iha, can we talk? Magalang na tanong nito. Yes po, sagot niya habang nag-aayos ng sarili. Kabado man pero kailangan niyang harapin kung ano bang magiging resulta ng test na yon. Iha, whatever happened, I know you are my only daughter. Paninigurado ng ginang. Paano po kayo nakakasigurado? Paano kung hindi po mag-match? Tanong ni Kara. I don't think that idea. For me, it's you. I felt it. The one that we called the runs from the blood. I know deep in my heart when you came the missing puzzle would be completed.
Madamdaming wika nito na umaasa talagang mag-ina sila. I hope so na sana kayo ng mami ko. Kayo ang talagang pamilya ko kasi kung hindi, paano na lang ako? Hindi ko malang kilalang sarili ko. Hindi ko alam kung saan po ako magsisimula. Para akong batang naliligaw ng landas at hindi makabalik sa pinanggalingan. Wika ni Kira na malapit na ring umiyak. Ayun talagang nararamdaman niya ngayon. Paano ko hindi mag-match? Gulong-gulong isip niya. Niyakap siya ng ginang, sabay bulong na. Please, trust me, Iha. Ani ng ginang. Ninitian niya lang ito't niyakap na rin ang biglang sumulpot si Rain at binalita na dumating na raw ang result ng DNA test. Ang pinakahihintay nilang tatlo. Bago sila lumabas ng kwarto, hinawakan ng ginang ang kamay ni Kira at sabay na silang bumaba at nagtungo sa sala. Nagulat si Kira ng maraming press ang nagdatingan. Hindi siya sanay sa mga ganitong pagtitipon kaya nagtatago siya kay Rain ng oras na yon. Inalalayan si Kira ni Rain patungo sa upuan niya katabi ng ginang. Nagsimula na magsalita ang dumating na galing sa diagnostic center. Kabado talaga si Kira at hindi mapakali, dangan pang may mga press at media na sa loob ng palasyo. Are you ready? Tanong ng staff. Hinawa ng ginang muli ang kamay ni Kira. Yes, we are ready. Nakangiting wika nito na panipinis silang kamay niya na parang nagsasabi na everything is alright. Kinuha ng staff sa attache case niyang envelope na naglalaman ng resulta. Maging ang mga press at media ay nakatutok sa malaking revelation na magaganap sa mansyon ng mga Brown. Child, Kira Marcos. Alleged murder, Mrs. Marisa Marcos Brown. Probability? Sadyang binitin pa ng staff ang pagsasalita kaya mas dumagdag ang kabang nadarama ni Kira at ng ginang. Pati na rin si Rain. Probability is 99.99999%. Congratulations, Mrs. Brown! Pagtatapos na wika ng staff, nagpalakpakan ang lahat ng taong nakasaksi ng araw na yon. Tuwang-tuwa naman ang ginang. Ay, ang mami ni Kira, syempre lalo ng dalaga. Mommy, usal ko. My daughter, nagyakapan silang dalawa na parang sila lang ang tao sa mundo. Hindi alintana na may ibang taong nakasaksi sa pag-unite nilang dalawa. Kabilaan ang pag-click ng bawat kamera na kapamasaya sa pagkikita nilang mag-ina. Ngayong alam na ni Kira ng totoo, medyo nabawasan ang bigat sa kalooban niya na kahit wala pa rin siyang maalala sa nakaraan, kahit papaano alam ni Kira na pamilya sila. Congrats mom and sis, nakangiting bati ni Rain. Sobrang saya rin na finally nalaman na nila talaga ang totoo. Kaya nga, masaya ako na nakabalik na ako, aniya. Medyos lang at konyang magsalita si Rain sapagkat natuturuan naman siya ng mommy Marisa niya lalo kapag nag-outreach program sila sa Pilipinas noon. Congratulations, Mrs. Brown! Sunod-sunod na lapit ng reporter at interview na ang ginang. As in manghang-mangha si Kira sa galing nilang magsalita ng English. Para siyang batang nagsisimula pa lang na mabuhay. Rain, tawag ni Kira. Tumingin naman to sa kanya at nagtanong na, why? Sana niya sa ni Kira to nang lumabas muna sila habang ini-interview pang mami nila at hindi na rin naman siya sanay sa ganitong okasyon. Tumayo ang dalaga at hindi nagpaalam sa ginang. Naglakad si Kira palabas at rinig niya ang yabag ng mga paa ni Rain na sumusunod sa kanya. Naupo si Kira sa malawak na benches na gawa sa bato yata ito. Narinig niyang pagtikim ni Rain. Hey, why aren't you happy to know the great news? I'm happy pero hindi ganun ka-fulfillment at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maalala ang lahat sa nakaraan ko. Wika ng dalaga, sabi ng paglungkot ng mga matang napansin ni Rain. Cheer up sis, just focus on the present. I hate to say this but Mommy Marisa stage 2 cancer. That is why she wanted to meet you before she died. Aniya. Kira was shocked about the revelation of Rain. She didn't know about it and suddenly she started to cry. Rain, bakit ganun? Kung kailan nakita kami, malalaman ko lahat ng ito. Wala na bang lunas para sa sakit niya? Kasi ngayon palang natatakot na ako. Nothing. Ayaw na rin kasi ni mommy pero baka makonvince mo pa siyang magpa-chemotherapy. Yun ang kailangan niya para hindi kumalat ang cancer cells sa buong katawan niya at may iwasang lumala ang sakit nito. Kaya Kira, please help me to convince mom to undergo chemotherapy. Ikaw lang kasi ang tanging naisip ko na makakapagpabago ng desisyon niya. Sige, susubukan ko. Ayoko ring mawala siya lalo na't nagkakilala na kami. Wika ni Kira. Thank you sis. Muli na naman silang nagyakapan at naghiwalay rin kasi biglang nagkaramdam ng conscious si Rain sa yakapan nilang dalawa. Anyway, paalis ng press, hindi ka ba papasok sa loob? Hindi na muna siguro. Dito na muna ako at nang makasagap ng sariwang hangin. Saad ni Kira. Okay, just take care here. Huling wika ni Rain bago to pumasok sa loob ng palasyo.
Habang mag-isa naman si Kira na malalim ang iniisip. Kung ito nga ba ang buhay na gusto niya, palaisipan pa rin sa kanya ang kanyang panaginip. Sinong dalawang batang tumatawag sa kanya ng mommy? Parte ba sila ng nakaraan niya o magiging parte pa lamang? Sana lang bumalik ng alaala niya para hindi niya siya mangapasa sa nakaraan. Ang hirap ng walang maalala, maski pangalan nga kung hindi pa sila sinabi sa kanya. Nang nakaramdam si Kira ng lamig, naisipan niya na pumasok sa loob. Baka wala na rin naman ang mga press at media sa loob. Pagpasok ng mansyon, ilan-ilan na lang ang mga tao na sa loob nakausap pa rin ng mommy niya. Hindi ni Kira alam kung bakit nalungkot siya nang makita ito. Siguro affected siya sa sinabi ni Ray na may cancer to. Kaya bigla na lang siya nakaramdam ng pagkatakot at napatakbo dito na parang batang yumakap. Mommy, Mommy, usal ni Kira. Why Iha, do you have a problem? Tanong nito, umiling-iling si Kira sabay bulong. Wala po Mommy, huwag niyo na pulit akong iwanan ha. Wika niya sabay ng paghikbi. Hinaplos naman ang ginang kanyang likuran na tinagod ng paulit-ulit. Hindi na tayo magkakahiwalay pa Iha, pangako. Wika ng mami ni Kira at sapat na sa dalaga para panghawakan yon. Panay-click naman ang bawat kamerang nakatutok sa kanila. Kaya medyo nailang si Kira at sinenyasan niya si Ray na paalisin na sila at hindi siya komportable sa ganitong atensyon. Nagets naman itong gusto ni Kira kaya isa-isa nitong kinausap at sinabing magpapahinga na muna ang mami nila at medyo matagal-tagal na rin ang interview sa kanya. Marahil inabangan talaga ng mga press at media ang balitang ito. Lalo na't mayaman ang pamilyang Brown kaya kilala sa mga mayayamang tao sa England. Halos magto 2 weeks nang pinapahanap ni Logan si Kira sa mga otoridad ngunit wala pa rin silang balita. Kaya nung pumasok si Madison sa loob ng pisina niya nasigawan ni Logan to. What are you doing here? Get out! I don't want to see your face here. So leave! Malakas sa sigaw ng binata ngunit tila bingi ito at lumapit lang lalo sa kanya. Babe! Logan! I'm just here to help you, to comfort you. I know that feeling. Shut up! Don't tell me that because you can't know me. So leave before I lose my temper. Banta ni Logan. Tila hindi naman natinag ang babae at sinubukan pa siyang yakapin para pagaanin ang loob niya. Ngunit hindi pa rin nagbabagong aura ni Logan na nagagalit. Logan please, ano ba? Akala mo ba hindi ko malalaman na pinagpalit mo ko sa cheap na babae? Anong sabi mo? Sa inyong dalawa ikaw ang cheap. Ang kapal naman ng mukha mong magpakita sa akin. Lumayas ka na bago pa magdilim ang paningin ko. Sigaw ni Logan. Napahawak naman si Madison sa mukha niyang nasampal ng binata. Hindi niya lubos akalain na magagawa ng dating kasintahan sa kanya ang ganitong bagay. Ibang Logan ang kaharap niya ngayon, malayo sa dating Logan na mapagmahal sa kanya. People change if they hurt their feelings. Aalis ako pero babalik ako ulit. Hindi ako susuko hanggat hindi mo ko babalikan. Go to, shit! Malakas sa sigaw ni Logan at pinagahagis ang laman ng desk niya. Sakto namang pumasok si Rickson at pinapakalma siya. Bro, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka na namin maintindihan. Ilang araw nang mainit ang ulo mo. Hindi ka na yata nauwi ng bahay niyo. Yung mga anak mo napabayaan mo na. Nawawalang ina ng anak ko. Paano hindi iinit ang ulo ko? Magto 2 weeks na pero wala pa rin silang sagot na maayos sa akin. How can I wait for kung alam kong wala naman silang ginagawa para hanapin si Kira? Inis na wika ni Logan. Bro, baka naman hindi talaga siya nawawala. May pinagawayan ba kayo? Kilala ko si Kira, hindi siya alis nang walang paalam. Wika nito. Exactly, at iiwan pang kambal. Malabo yun Rickson. Hindi siya ganong nanay, kaya araw-araw akong pinapatay ng pangungulila sa kanya. Wika ni Logan na hindi mapigilang mapaluha sa kaibigan. Hindi na rin kasi niya kinakayang nararamdaman ng ilang araw. Kung ganun siguro nga baka kailangan na nating ipaalam sa media ang pagkawala niya. Pero ikaw pa rin na magdidesisyon patungkol doon. May kilala akong press. Magsabi ka lang kung gusto mo. May iba tayo bro. Kamustang kambal? Hindi ba nila hinahanap ang mommy nila? Tanong ni Rickson na pinapakalmang kaibigan. Hindi na nila alam at hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila. Naguguluhan ako bro. Sige kung makakatulong gawin natin. Bakit hindi mo ipaalam? Paano kung mapanood nilang press con mo? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Naguguluhan ako sa ngayon. Sobrang bilis ng pangyayari. Sige, kumalma ka na at huwag mo nang intindihin ng kapatid ko. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Salamat bro. Umalis na si Rickson sa opisina ni Logan at naiwan naman tong tulala pa rin at parang namatayan sa ikinikilos. Inayos niya ang sarili at tama si Rickson. Dapat nga sabihin sa kambal ang totoo. Maya-maya lang tumunog ang phone ni Logan at nang i-check niya kung sinong tumawag, ang inspector pala na humahawak sa kaso ni Kira at ayon sa kanya
Nakakita daw dito na dinala sa ospital kaya ngayon ay papunta na si Logan sa sinasabi nilang ospital para i-check kung si Kiera nga ba talagang nakita ng saksi. Papasok na siya ng ospital at nagtanong sa information section. Miss, do you have a patient named Kiera Marcos? Okay, let me check first on our system, sir. Just wait for a while. Thank you. Aniya, kasabay ng pagtipa nito sa keyboard, maya-maya lang tinawag na ulit si Logan nito. Sir, sorry to say that the patient you are looking for is already discharged 2 weeks ago. Nang marinig ko sinabi nito, halos gumuho na naman ang mundo ni Logan. Miss, are you sure? Just check again. Pangungulit niya sa staff at wala siyang pakialam kung makulit pa siya sa tingin nito. Sorry sir, ganun po talaga. Sagot nito. Saan naman siya nagpunta? As per her profiles here, she was discharged by her brother. Brother? Wala naman siyang kapatid. Parang lalong naguluhan ang isip ni Kiera sa narinig. Sure po ba kayo sir? Sumamang pasyente kaya hindi imposibleng hindi niya ito kakilala. Anong pangalan nag-sign dyan? Rain Brown, wika ng staff. Rain Brown? Mulat na wika ni Logan. Wala naman siyang natatandaan na may nabanggit na ganun. Kaya lalong lumakas ang hinala niya na baka nakidnap si Kiera. Miss, saan daw din nalang pasyente? Sa England sir, for transfer kasing pasyente. Aniya, England? Mas lalo siyang naguluhan kung bakit doon dinala si Kiera. Salamat miss. Nilisan ni Logan ng ospital na masama ang loob. Buong akala niya makikita niya si Kiera doon. Kung totoo ngang nasa England ito, paano nangyari yon? Nang maalalang sinabi ng staff kanina sa information section, napacheck siya ng Wikimedia para isearch ang taong sinabi nito. Tinipa ni Logan ang pangalang Rain Brown. Maraming lumabas at hindi niya alam kung sino dito. Inisa-isa niya ang account hanggang sa mamataan niya ang isang Rain Brown na anak ni Doña Marisa Brown. Nagbasa pa siya ng articles hanggang sa masilayan niya ang mukha ni Kiera. Totoo nga na nasa England ito at kasama niyang mommy nito. Sabi na noon pa hindi Pilipinas si Kiera, at least ngayon alam niya na kung saan siya susunduin ang future wife niya. Mabuti na lang may social media. Mabilis ni Logan na pinaandar ang kanyang sasakyan palayo sa ospital at halos paliparin niya na nga ito. Ora mismo gusto niyang lumipad ng England para makasama ng asawa at makuha si Ray na yon. Nang malaman ni Logan na nasa England si Kiera at na-confirm niya, wala na siyang inaksayang panahon kung hindi mag-travel gamit ang private plane ng kumpanya. Ibinili niya na muna kay Rickson ang kambal at hindi sila pwedeng sumama sa kanya. Kahit anong pilit nila, hindi niya sila pinayagan. Sobrang miss na ni Logan si Kiera kaya ayaw niyang sayangin ang oras sa kakahintay na bumalik si Kiera sa kanya. Lalo na't alam ko na kung bakit siya umalis ng gabing iyon. Inakala niya yatang nagkabalikan sila ni Madison. Hindi si Logan makaidlip man lang sapagkat sabik na siyang mayakap si Kiera. Hindi na siya mapakali sa kinauupuan ng mga sandaling iyon. Sa oras na makita silang muli, sa ayaw at sa gusto ni Kiera, pakakasalan niya ng dalaga. Medyo malayo pang England kaya naman bagot na rin si Logan sa biyahe nila. Naka-airplane mode ang signal ng cellphone niya kaya hindi siya matatawagan ngayon. Habang si Kiera naman ay muling nanaginip at this time medyo malinaw ng lahat sa kanya. Nakilala niyang boss niyang masungit na si Logan at ang kambal. Alden, Aidan, mga anak ko, usal ni Kiera habang nananaginip. Hanggang sa magising siya at biglang naiyak. She remembered everything, kung saan siya nanggaling, kung anong pangalan niya, hindi niya maiwasang mapaluha. Sapagkat namimiss niya na ang kambal niya, kaya naman lumabas siya ng kwarto niya at hinanap si Rain. Yes, my dear sister, do you have any problem? Tanong nito. No, Rain, but my memory is back. I need to go back to the Philippines immediately. I want to see my twins, Aniya. That's good, but we can't do it for now. You know the conditions of our mother, right? Wika nito sabay upo sa upuan katabi si Kiera. But Rain, kailangan rin ako ng anak ko. Kung ayaw mo ko samahan, ako na lang ang babalik. Sis, we talk about it. Whether you like it or not, you stay here. And that is final. Go to your room and rest. Maring wika nito. Ngunit buo ng desisyon ni Kiera na alis siya sa palasyo. Ngayon pang alam niya na ang totoo. Lumabas siya ng kwarto ni Rain at bumalik ng kanyang kwarto. Dito na rin niya pinlalang pagtakas mamayang gabi kapag nakatulog ng lahat ng tao. Hindi siya makakapayag na ikulong siya dito sa palasyo. Lalo't alam niyang hinahanap niya siya ng kambal, panigurado yon. Kasalukuyan naman ang paglanding ng private plane ni Logan sa malawak na lupain ng mga Brown. Walang kamalay-malay ang mga bantay na hindi nila private plane ang dumating. Buong akala nila may bisitang mga Brown kaya naman hinayaan nilang makalapag ito. Habang nasa isip si Kiera kung paano makakatakas sa palasyo, narinig niyang ingay sa paglanding ng isang eroplano. Nang silipin niya ito yung mukha sa malaking glass window sa kwarto niya,
Halos malaki ang mga mata niya na makilalang private plane ng kanyang boss. Kaya nagmamadali siyang bumaba ng elevator para salubungin to. Hindi niya alam kung paano nalaman itong nandito siya, pero ang mahalaga makakaalis na rin siya dito. Hindi naman siya nababagay sa lugar ng mga mayayaman. Maingat siyang lumabas ng elevator at tumingin sa paligid kung may mga tao pa bang gising. Hanggang sa nakakuha siya ng tiyempo para tumakas. Lakad at takbong ginawa ni Kara na kahit pagod at masakit ng kanyang mga paa ay hindi niya ito alintana. Dahil ang tanging mahalaga para sa kanya na mga oras na yon ay makaalis. Habang tumatakas si Kara, naisipan naman ng Ginang na puntahan siya sa kwarto. Napasigaw ng malakas ang Ginang na makitang wala si Kara sa loob, kaya nang marinig ni Rain ang sigaw ng kanyang mommy na patakbo siya sa kwarto nito. Why mom? Ngunit wala ito sa kanyang kwarto. Nagmamadaling hinanap nitong tinig ng kanyang mommy sumisigaw. Hanggang makarating siya ng kwarto ni Kara. Mom, why? What happened? Where is Kara? Have you seen her son? No mom, pagsisinungaling niya sapagkat ayaw niya itong masaktan. Masama sa conditions nito ang labis na pag-aalala sa anumang bagay. Rain, help me to find your sister. Yes mom, I will always help you. Lumakad na ako palabas ng kwarto. Tinulak ni Rain ang wheelchair ng mommy para ihatid muna siya sa kwarto niya nang biglang nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. What happened son? I don't know ma'am. Sagot naman ang sinabi nito. Siguro puntahan ko na lang po para malaman natin kung anong ingay yun at saan ang galing. Ngunit nang aalis na si Rain para pumunta doon, pinigilan siya ng kanyang mommy. Huwag na anak, ayokong pati ikaw ay mapahamak. Pabayaan na natin ang mga bantay na gawin ng kanilang mga trabaho. Aniya. Samantalang pagkakita ni Kara kay Logan, biglang otomatikong lumuha ang kanyang mga mata. Natatakbo siya palapit dito habang binanggit ang pangalan nito. Logan! 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 Malakas sa sigaw ni Kara para makuha ang atensyon nito na kabababa lang mula sa itaas. Sinalubong naman siya kaagad nito nang makita siya. Nagyakapan silang dalawa habang naiyak si Kara. Si Logan naman ay panay sabi ng, I miss you Kara. Paulit-ulit na wika ni Logan na ngayon pinagsisigawan niya na. I miss you too Logan, wika ni Kara. Ano bang ginagawa mo dito? Tanong ni Logan. Long story pero mahalaga nandito ka na. Kaya mamaya na tayong mag-usap, tulungan mo muna ako makaalis dito. Pakiusap ni Kara. Okay sige, tara na. Yakang nito kay Kara at sumama naman siya hanggang sa nakarinig sila ng putok ng sunod-sunod na baril. Kaya mas nagmamadali si Logan na itakas si Kara sa lugar na yon. Lakad at takbo ang ginawa nilang dalawa hanggang sa makarating sila ng plane at mabilisang sumakay dito. Paalis na sila nang makita ni Rain si Kara na nakasakay doon kaya sumigaw to na, I need backup! Pagkatapos noon, sunod-sunod ulit ang mga putok ng baril. At dito na po nagtatapos ang 15 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.